Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Mga labi ng tricycle driver na nahulog sa overflow bridge sa Nueva Ecija, natagpuan na. Bagong silang na sanggol, natagpuan sa isang dike sa Pangasinan. Daang-daang pamilya nananatili sa iba't ibang evacuation center sa Pangasinan dahil sa baha. At ang latest sa Bagyong Opong, tutukan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga evacuees sa Calasiao, Pangasinan dahil sa epekto ng baha. Ang ilang evacuees nagkakasakit na. Nakatutok si Sandy Salvacio. Noong Miyerkules pa lumikas sa evacuation center si Lola Carmen kasama ang 10 taong gulang na apo. Mataas pa rin ang antas ng baha sa kanilang bahay sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Ramdam pa rin daw ni Lola Carmen ang takot dahil nakita niya ang mabilis na pagtaas ng antas ng baha sa kanilang lugar. Di wala kaming matulugan. Kasama ko yung apo ko. Kung may matutulugan lang ako, madam, hindi ako magpupunta dito. Kasi mahirap eh. 3 araw na rin sa evacuation center ang mag-anak ni Ara mula sa Barangay Mangkup. Kasama ang 1 taong gulang niyang sanggol at pamilya. Nakatutok siya sa 1 taong gulang na anak dahil ilang araw nang inuubo. Dito lang, ikot-ikot lang dito sa evacuation. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kalinisan at kaayusan sa evacuation center. Every 30 minutes, pinagra-round ko sila, pinaglilinis. Number 1, CR. Dapat malinis. Nakatutok ang Municipal Health Office sa kalusugan ng mga evacuee. Binabantayan namin kanilang kalusugan, lalo-lalo lang mga bata, buntis. Lahat hindi lang naman sa loob, kundi may pumupunta rin dito ibang barangay na talagang bahain. Like kumukuha sila ng para sa baha, like doxycycline, para sa leptospirosis. Upang malibang ang mga evacuee, may kantahan, palaro at magic show para sa mga chikiting. Sa tala ng MDRRMO, mahigit kumulang 1,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa bayan. Hindi pa rin pinapayuhan na umuwi sa kanilang mga tahanan ang mga evacuee para sa kanilang kaligtasan. Nandito pa rin silang lahat kasi malalim pa rin, umaapaw pa rin ang ating Sinukalan River. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Patuloy na ipinatutupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na apektado ng pagbaha. May ulat, CJ Turida. Patuloy ang abiso ng Pangasinan PDRRMO sa mga residenteng nakatira sa mga hazard-prone area na tumalima sa preemptive evacuation na ipinatutupad ng mga otoridad. Kabilang dyan ang mga nakatira malapit sa ilog at baybayin, pati na ang mga nasa mabababa at bulubundukin na lugar. Continuous ang ating red alert status dahil nga meron tayong minomonitor na bagyo. Actually, may bagyo. So, naka-red alert status pa rin tayo. Sa tala ng PDRRMO, mahigit 600 na pamilya katumbas ng mahigit 2,000 individual ang nananatili sa iba't ibang evacuation center sa probinsya. Sa Dagupan City, mahigit 60 pamilya ang nananatili sa People's Astrodome na isa sa mga evacuation center sa lungsod. Ang ilang evacuee sinamantalang maglaba kaninang umaga habang wala pang ulan. Tulad ni Laika mula sa Barangay Pugot Chico na 3 araw nang nananatili sa evacuation center kasama ang mga kaanak. Pangalawang beses na raw silang lumikas ngayong taon dahil sa pagbaha. Nasasanay na rin po. Dahil ganito talaga yung sitwasyon namin po. Bahayin po dito. Lagpas tao raw ang baha sa bahay ni na Amalia sa Barangay Lasip Grande. Kaya lumikas din sila noong Martes kasama ang 7 iba pang kaanak. Biglang yung lumalin siya. Tapos di kami nakadala ng mga kumot. Tapos yung mga damit namin, sir. Nakatutok ang mga health authority sa kalusugan ng mga evacuee. Regular ang monitoring ng mga doktor at sapat din ang mga gamot. May mga batang tinatamaan ng ubot-sipon pero natutugunan agad ng mga otoridad. Kung may mga kailangan po ng mga gamot, pwede pang mag-request sa City Health Office para madala po dito. Tinutugunan din ng CSWD ang iba pang pangangailangan ng mga evacuee.
Samantala, sa river system monitoring ng PDRRMO, nananatili sa above critical level ang Marusay River sa Calasiao. 4 pang kailugan ang lagpas sa normal level, kabilang ang Sinukalan River sa Santa Barbara, Banyaga River sa Bugalyon, Wood River sa San Fabian, kabilang na ang Kamiling River na isa rin sa mino-monitor ng tanggapan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. 3 araw matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Nando, nagdeklara ng state of calamity ang lalawigan ng Cagayan. Batay sa pinakuling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa mahigit 655 million pesos ang danyo sa agriculture at infrastructure. Sa sektor ng agrikultura, halos 399 million pesos ang inisyal na danyos. Halos 92 million pesos naman sa fishery industry at mahigit 256,000 pesos sa livestock. Mahigit 164 million pesos ang danyo sa infrastructure. Kabuang mahigit 41,000 ang mga nasirang bahay. Mahigit 2,000 bahay ang totally damaged at mahigit 38,000 ang partially damaged. Sa ngayon, maaari nang gamitin ng pamahalaang panlalawigan ang Quick Response Fund upang tugunan ang agarang pangangailangan ng mga lubos na naapektuhan ng pananalasa ng nagdaang Super Typhoon Nando. Pahirapan dahil sa baha ang kalakalan sa mga palengke sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, nadatnan pa natin yung ilang mga market vendors na lumipat na dito sa Galvan Street mula sa Malimgas Public Market dahil sa nararanasang pagbaha. Isa rin sa mga itinuturong dahilan ng mga market vendors ay ang matumal na bentahan sa mismong pamilihan. Ngayong araw ay pumalo naman na sa 120 to 160 pesos ang kada kilo ng carrots, repolyo na nasa 40 pesos kada kilo, patatas na nasa 80 pesos kada kilo, wombok na nasa 40 pesos kada kilo at sayote na nasa 30 pesos kada kilo. Yan ay yung presyo ng mga highland vegetables. Samantala sa presyo naman ng mga lowland vegetables, pumalo na rin sa 80 pesos ang kada kilo ng kalabasa, 100 pesos sa kada kilo ng talong, okra na nasa 150 to 160 pesos kada kilo, sitaw na nasa 120 pesos kada kilo at ampalaya na nasa 160 pesos kada kilo. Sa pakikipag-usap natin sa ilang mga vendors na banggit nila na tumaas yung presyo ng mga lowland vegetables habang bumaba naman yung karamihan sa presyo ng mga highland vegetables, bunsod pa rin ito ng supply at ng pagtama nitong super bagyong Nando. Samantala, bumaba naman yung presyo sa karamihan ng isda sa Magsaysay Public Market, hindi dahil sa dumami yung supply, kundi dahil napilitan na itong mga fish vendors natin na ibaba yung mga presyo dahil sa kumonte yung bilang ng mga consumers na bumibili ng kanilang mga paninda. Katunayan yan, ngayong araw nasa 190 to 200 pesos na ang kada kilo ng bangus, tilapia na nasa 90 pesos kada kilo, sapatero na nasa 130 pesos kada kilo, at pusit na nasa 380 to 480 pesos kada kilo, malaga na nasa 450 pesos kada kilo, tahong na nasa 60 pesos kada kilo at hipon na nasa 450 pesos kada kilo at luka naman na nasa 60 to 70 pesos kada kilo. Yan muna ang mga latest na presyohan mula rito sa Malimgas Public Market at sa Magsaysay Public Market. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga labi ng 77 anyos na tricycle driver na nahulog sa overflow bridge sa Nueva Ecija, natagpuan na. Tutukan sa report. Patay ang isang senior citizen na lalaki matapos mahulog mula sa tulay ang minamanehong tricycle sa Karanglan, Nueva Ecija. Hulikam ang insidenteng yan sa Barangay General Luna nitong Martes, kasagsagan ng pananalasa ng nagdang bagyong Nando. Kitang tumatawid ang tricycle sa binahang overflow bridge sa Sitio Dipaan hanggang sa mahulog ito. Nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad para sa 77 anyos na driver. Natagpuan kahapon ang bangkay niyang palutang-lutang sa sitio niya. Base sa investigasyon, pauwi ang driver galing sa kanyang kaibigan nang mangyari ang aksidente.
Natagpuan naman ng isang concerned citizen ang isang bangkay sa ilog na bahagi ng Barangay Pugo sa Alaminos City kahapon. Nakasuot ng itim na shorts at walang pang-itaas na saplot ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Hindi na ito pinangalanan ng otoridad dahil sa kahilingan ng pamilya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. Isang bagong silang na sanggol na lalaki ang nakita sa dike sa Barangay Gualsik, Alcala, Pangasinan, alas 9 ng umaga kahapon. Batay sa salaysay ng nakakita sa sanggol, naglalakad siya sa dike o sa dike road nang makarinig ng iyak ng sanggol. Nasa pangangalaga na ng RHU ang sanggol. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang nag-iwan sa sanggol. Nasirang dike sa Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan, nagdulot ng pagbaha maging sa mga karatig barangay. Naritong report. Bahagyan ng humuhupa ang baha sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Ngunit dahil sa lakas ng agos ng tubig mula sa mga upstream river na bumabagsak sa Sinukalan River, nasira ang isang flood mitigation project sa Barangay San Vicente, kaya muling tumaas ang antas ng baha. Barangay San Vicente, nabuwal yung diki doon na luma. May parte lang na nabuwal na siyang nagpalalim ng tubig sa San Vicente at Banawang. Yung tubig na rin yun ay papunta na rin po yun ng Dagupan. Nung pagkagising namin, meron ng tubig dun sa San Vicente po. Tapos hindi po yung nababaha dati, ngayon po nabaha na rin dahil dito po. Pinangangambahan na lumala ang sira ng dike. Kaninang madaling araw hindi pa po ganyan kalaki yung sira ng ating dike, but as of now nakikita po natin dahil po sa lakas po ng agos ng tubig ay tuluyan po nasira po yung gabion style of dike po natin dito. So itong dike na po ito ay ginawa po 9 to 10 years ago to alleviate flooding para maiwasan po ang pagbaha sa dalawang barangay po natin dito po sa bayan ng Calasiao. Apektado rin ang ilang mga kalapit na barangay sa lungsod ng Dagupan tulad ng Barangay Maluwad at Lukaw. Inilapit na ng lokal na pamahalaan ng Calasiao ang nasirang dike sa DPWH. Well, we already contacted them and nagsabi po kami na sana ma-inspect din po nila and sana po ma-report po sa local government unit ang mga projects po nila dahil nakikita po natin yung pagbaha dito sa bayan ng Calasiao. It's very unusual. Ayaw ko tawagin it's new normal pero it's nakaka-frustrate po talaga. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang DPWH na nakasasakop sa proyekto. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, unti-unti nang lumalayo sa bansa ang bagyong Opong matapos manalasa at 6 na beses tumama sa lupa. Sa 2 PM Bulletin ng Pag-asa, may mga lugar pa rin na nasa ilalim ng wind signal number 3. May ilan ding nasa ilalim ng wind signal number 2 at marami pa ang kasama sa signal number 1. Umantabay sa mga susunod na Bulletin ng Pag-asa para sa updated na listahan ng mga lugar. Inaasahang nasa West Philippine Sea na ang bagyong Opong ngayong gabi at posibleng bukas ng tanghali o hapon ay nasa labas na ito ng PAR. Patuloy namang hinahatak ng bagyong Opong ang habagat na magdadala pa rin ng pag-ulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Aurora at Quirino. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mahigit 90 million pesos na halaga ng pinsala sa agriculture at infrastructure sa Pangasinan na itala sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ang detalye sa report. Sa paunang tala ng Pangasinan PDRRMO, nasa mahigit 23 million pesos na ang danyo sa agrikultura dahil sa hagupit na nagdaang super bagyong Nando. Nasa 69.8 million pesos naman ang pinsala sa infrastruktura. Iba pa ang danyo sa livestock na umabot na sa 520,000 pesos. Patuloy ang monitoring at assessment ng PDRRMO dahil binabaha pa ang ilang lugar sa probinsya. As of 11 a.m. ngayong araw, 8 pang lugar sa probinsya ang nakararanas ng pagbaha, kabilang ang Dagupan City, Lingayen, Mangatarem, Calasiao at Santa Barbara. May baha pa rin sa Asingan, Bautista at Bayambang.
Sa Dagupan City, abot sa tuhod ang baha sa panulukan ng A.B. Fernandez Avenue at Burgos Street sa Barangay Poblacion Oeste. Madalang ang mga bumabiyaheng sasakyan kaya muntik nang malate sa trabaho si Nel Jean. Mabagal po yung sakayan kasi walang ganong namamasahero. Sinamantala naman ng mga porter ang maghatid ng mga pasahero gamit ang kanilang mga kariton. Sa taas ng baha, hirap sa pag-usad ang mga tricycle. Mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga kanina, kumita na ng mahigit 300 pesos si Bernardo. Voluntaryo raw ang pasahe na ibinibigay ng kanyang mga pasahero. Tao na lang yung kinakarga, taba, malalim, masyado. Yung hindi nila nadadaanan para maitulak ko sila. Ang ilan lumulusong na lang sa baha. Muntik pang tumirik ang kotseng ito nang dumaan sa lugar. Nahirapan din ang ilang motorsiklo. Tangi naming hiling sa ating mga kabayan ay cooperation, support, ang disiplina, sumunod sa mga otoridad dahil ang amin namang mandato is to save lives and property. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala mga kapuso, humanda na sa isang gabi na puno ng glitz and glamour mula sa mga kandidata ng Mutya ng Alicia 2025. Mas magiging espesyal at kaabang-abang ang gabi sa pakikisaya ng isa sa mga hinahangaang kapuso leading man na si Jeric Gonzalez. Bukas na yan, September 27, 6 p.m. sa Alicia Community Center, Alicia, Isabela. Habang siksik at nag-uumapaw na serin ang matutunghayan sa gaganaping GMA Regional TV Kapuso Fiesta na bahagi ng pagdiriwang ng 76th founding anniversary ng Alicia, Isabela. Non-stop energy and pure entertainment ang hatid ng Kapuso stars na sila Carla Abellana, E.A. Guzman, Anton Vinzon, Anthony Rosaldo, Cheska Fausto at Angel Layton. Hosted by Pepita Curtis. Sa linggo naman yan, September 28, 6 p.m. sa Alicia Community Center, Alicia, Isabela. See you, mga kapuso. Mas exciting na episodes ang dapat abangan sa pagpapatuloy ng blind auditions ng The Voice Kids Philippines ngayong linggo. Super tight ang tally board ng mga coaches. May tig-3 members na ang Jewel Squad at ang Project Z. Tig-2 members naman ang Team Believe at ang Benkada. 2 sa new talents ng Benkada ay mula sa North Central Luzon. Ang 3-chair turner na si Aldrich Hana Serineo mula sa Alaminos City, Pangasinan. At mula naman sa Ilagan City, Isabela, si King John Mateo Perez na siyang kauna-unahang contestant na makakakuha ng second chance dahil sa replay button this season. With few spots left, gagamitin na kaya nina Billy, Julianne at Zach ang kanilang replay button? Don't miss a single turn mga kapuso. Mapapanood ang The Voice Kids Philippines tuwing linggo, 7 p.m. sa GMA. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 47 anyos na lalaki at kasabwat niya, timbog sa bypass operation sa Agoo, La Union. Tutukan sa report. Arestado ang 47 anyos na lalaki sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa Barangay San Julian Norte, Agoo, La Union. Nakilala ang suspect na si alias Alvin, isang provincial target listed drug personality, residente sa Rosario, La Union. Timbog din ng umano'y kasabwat nito na si alias Reynaldo, 62 anyos, tubong Baguio City. Mahigit 10 gramo ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia ang nakuha sa operasyon. Nasamsam din ng iba't ibang baril at mga bala. Timbog sa entrapment operation ng PIDEA Region 3 Special Enforcement Team ang 55 anyos na lalaki na kabilang sa regional target drug personality sa Mabalacat City, Pampanga. Nakuha sa kanya ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng hanggang 10 gramo at kabilang ang mark money. Nagkakahalaga ang iligal na droga ng 68,000 pesos.
Sa hiwalay na operasyon sa Lubao, Pampanga, arestado ang 2 drug den operators at isa nilang kasamahan sa barangay San Roque, Arbol. Nasa 13 gramo ang nakumpiskang iligal na droga na nasa mahigit 88,000 pesos. May nakuha ring iba't ibang drug paraphernalia at mark money. Pare-parehong mahaharap sa kaukalang kaso ang mga naaresto na wala pang pahayag. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Pinagsisira ng mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Office Region 2 ang mga iligal na gamit pangisda na nakumpiska sa kanilang mga operasyon mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sa report ng Enforcement and Regional Monitoring, Control and Surveillance Operations ng ahensya, nasa 34 na kaso ng illegal fishing ang hawak nila sa ngayon. Ang naturang aktibidad ay kasabay sa pagunita ng Fish Conservation Week ngayong taon. Umaasa ang ahensya na matutuldukan na ang illegal fishing upang maprotektahan ang marine resources para sa long-term sustainability ng fishery industry sa rehiyon. Sinkhole sa Bangkok, 50 metro ang lalim. Mga malapit na residente pinalikas. Tunghayan sa Globalita. Gumuho ang malaking bahagi ng kalsadang yan sa Bangkok, Thailand. Sa tansya ng mga otoridad, 900 square meters ang lawak nito at 50 meters ang lalim. Nilamon ng sinkhole ang 2 pose ng kuryente at isang tow truck. Ang isa pang sasakyan, muntik mahulog, agad namang inilikas sa mga pasyente ng isang ospital na malapit sa sinkhole. Pinalilikas na rin ng Thai Prime Minister ang iba pang nakatira malapit sa sinkhole. Ayon sa mga otoridad, posibleng dahil sa malakas na ulan at isang butas na tubo ang sanhi ng sinkhole. Naramdaman din sa Hong Kong, Macau at Taiwan ang bagsik ng Super Typhoon Ragasa na unang nanalasa sa Pilipinas bilang bagyong Nando. Nabasag ang mga pinto ng hotel na yan sa Hong Kong dahil sa lakas ng hampas ng alon. Sa sunod na pagtama ng alon, tinangay nito ang isang lalaki sa lobby. Natulungan naman siya ng ibang tao sa hotel. Ayon sa Hong Kong Observatory, posibleng umabot sa 13 talampakan ng taas ng storm surge sa ilang lugar. Mahigit 700 flights ang suspendido dahil sa pananalasa ng bagyo. Apektado rin ang pasok sa mga eskwelahan at negosyo. Nagpabaha naman ang Super Typhoon Ragasa sa ilang bahagi ng Macau. Sa Guangzhou, Taiwan, lubog sa makapal na putik ang ilang sasakyan at bahay. 17 ang napaulat na patay at mahigit 100 at iba pa ang pinaghahanap. Wala pang pahayag ang DFA kung may mga apektadong Pinoy sa Taiwan, Macau at Hong Kong. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. PBBM na mahagi ng tulong sa mahigit 800 na pamilya na naapektuhan ng kalamidad sa San Fernando City, La Union. Sunod sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa halos 800 na pamilya na naapektuhan ng bagyong Emong sa San Fernando City, La Union. Bukod sa family packs, namahagi rin ng cash assistance sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ang DSWD na aabot sa 8.14 million pesos. Bawat beneficiary ay nakatanggap ng 10,179 pesos. Ang ginagawa po natin ay lahat po, unang-una, na nandyan po ang DSWD, nagbibigay po nitong mga nitong ating relief goods para meron naman kahit papano, kahit hindi makapagluto, meron makain at meron mga health kits. Isa ang 69 years old na si Marieta sa mga nakatanggap ng tulong mula sa national government. Nasira ang kanilang bahay matapos manalasa ang bagyong Emong noong Hulyo. Dakal na tulong aman, tanda timan. Sa datos ng DSWD, mahigit 179,000 na pamilya ang naapektuhan na nagdaang bagyong Emong. Mahigit 3,000 na kabahayan ang totally damaged. Ayon sa provincial government, nasa 80% na ang recovery ng probinsya. I would say ang recovery namin, let's say, nasa mga 75-80% na. Because there are still others na yung mga bahay, mga ganon, no? But in terms of reaching to every area, meron na.
Namahagi naman ng 3,000 pesos na fuel assistance at mga pataba ang Office of the President at Department of Agriculture sa 275 na magsasaka sa probinsya. Layo nitong matulungan ng mga magsasaka dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo na ginagamit sa mga makinaryang pansaka. Mahigit 43 million pesos ang inilaang pondo ng DA para sa programang ito sa Region 1. Mahigit 13,000 na magsasaka ang mabibinipisyuhan sa rehiyon. Samantala, inanunsyo ni PBBM na ilalaan ng kanyang administrasyon ang mahigit 195 billion pesos na savings mula sa mga flood control projects ng DPWH na itinigil dahil sa isyu ng korupsyon sa iba't ibang assistance, benefits sa tulong para sa mamamayan. 36 billion pesos dito ay ilalaan sa DSWD para sa AIX at Sustainable Livelihood Program o SLP. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kuliglig Express, transportasyon ng mga taga-Kalasyaw para makatawid sa baha. Tunghayan sa report. Loading and unloading area, pero sa halip na mga pumapasadang tricycle o jeep ang nakaparada, mga Kuliglig Express. Ito ang pansamantalang hanap buhay ng ilang magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan dahil kayang suungin ng kanilang mga kuliglig ang baha. Hirap nang makabiyahe ang tricycle at jeep papuntang Barangay Longos dahil sa baha kaya sumakay na lang ng kuliglig si Kuya Joey. Bali pangalawang sakay ko na to ng kuliglig kasi yung mga jeep hindi na makadaan. Ito lang kasi yung way of transportation natin ngayon kasi walang makadaan. Ayon sa mga kuliglig driver, 30 pesos ang singil nila mula Kalasyaw Plaza hanggang sa Barangay Malabago. Malaking tulong daw ang kinikita nila sa pamamasada ng kuliglig. Lalo't sinisira na ng mga nagdaang bagyo ang kanilang mga pananim. Ito namamasada po, kaya anak buhay, kaya kunting tiyaga lang, kahit gano'n mahirap. So, walang masakyan yung mga tao. Pag sa tricycle, ang daming tumitirik. Kaya itong kuliglig na lang. Sa maghapong pamamasada ng kuliglig na kung minsan umaabot pa ng gabi, kumikita raw ang ilan ng 3,500 pesos. Dahil sa baha, apektado na raw ang kabuhayan ng mga tricycle driver. Mahirap din pamamasada, kunti-kunti, isa-isa. Minsan isa-isa lang. Pahirapan din daw ang biyahe ng mga jeep dahil sa baha. Salos wala silang kita kasi kung makikita nyo, ilan-ilan yung bumabiyahe, sabihin natin mga 10%, baka wala pa, especially those mga affected na lugar. Sa mga susunod na araw ay magbabahagi raw ng relief goods ang mga kooperatiba ng jeep sa lahat ng tsuper na apektado ng kalamidad. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. The fun continues sa hearing segment ng Kapuso Gag Show na Bubble Gang. Nireveal na kung sino ang gaganap na kasama ni Michael V as Shala Dismaya. Say hello to E.A. Guzman, ang gaganap na Corny Dismaya. From duo to trio naman ang mga senador na abangan. Makasama na nina Senador Marcolecta at Espada si Senador Tolpo. At may isa pa raw makikimiyaw-miyaw, sausaw sa kulitan. Meet Kong Kikoy. Heto na ang pasample sa kwelang ihahatid ng Bubble Gang this Sunday. Sa lahat na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Para meow, 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 meow. Naniniwala ako sa freedom of speech kaya gagawin ko anong gusto kong gawin. Mga kapuso, 90 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.